ngayon na ang panalita ay hindi kailanman maliit na issue. Isang tweet lamang ay kaya nang mapabagsak ng isang leader. Isang video clip lamang ay kaya nang magpagpagalit ng mga bansa. At isang maling pahayag lamang ay kaya nang magpalaganap ng kasinungalingan na mas mabilis pa kaysa sa katotohanan. Ngunit mga kapatid, bago pa man magkaroon ng internet, bago pa ang Facebook, X, or TikTok, matagal ang sinasabi ng kasulatan ang isang banal at mabigat na katotohanan na ang dila bagaman maliit, meron itong napakalaking epekto sa buhay ng tao. At yan yung pinapaalala sa atin ng ating author ng ating serye sa aklat ng James, kung saan kanyang ipinapakita doon yung pagiging delikado ng paggamit ng dila. Kaya sa pagpapatuloy ng ating serye, aanyahan ko po kayong buksan ang inyong mga Biblia sa James chapter 3 from verse 1 to verse 12. Santiago, kabanatang 3, talatang 1 hanggang talatang 12. James chapter 3 verse 1 to verse 12. Ganito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos, ng Biblia, ng banal na kasulatan na walang anumang pagkakamali. Salita ng Diyos na sapat sa ating buhay. Verse 1, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang na lamang tayo'y tatanggap ng lalang mabigat na hatol. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi atitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. May kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Kung atin ngang inilalagay ang mga preno ng kabayo sa kanilang mga bibig upang tayo talimahin, ay ibinabaling din naman natin ang kanilang buong katawan. Narito, ang mga daong naman, bagamat lubhang malaki at itinutulak ng malakas na hangin, gayon may sa pamagitan ng isang lubhang maliit na ugit ay napapabaling kung saan ibig ng taga-ugit. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malaking bagay. Narito, kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy, at ang dilay isang apoy, ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagningas ang gulong ng katalagahan at ang dilay pinagniningas ng impyerno, sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagisiusad at mga bagay sa dagat ay pinaaamo at napapaamo ng tao. Datapwat ang dila ay hindi napapaamo ng sino mang tao, isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi narapat magkagayon. Ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Verse 12, maaari baga, mga kapatid ko, na ang puno ng igos ay magbunga ng aswetunas o ng mga igos ang puno ng ubas. Hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Samahan nawa tayo ng Diyos sa pakikinig ng pangaral ng Kanyang salita. Muli po tayong lumapit sa Kanya sa panalangin. Ama naming Diyos, muli, amin pong mapakinggan ang iyong mga salita. Kaya muli kayo po lumalapit pa sa iyo at humingi patuloy ng inyong awat habag ng mga salitang mahayag, O Diyos, ay mangusap sa amin. Samahan nawa kami ng iyong Santong Espiritu upang ito'y makapanagana sa aming mga puso. Bigyan niyo po nawa ang bawat isa ng bukas na tenga, bukas na puso, na handang tanggapin ang iyong mga salita. Tulungan niyo po kami na patuloy po namin makita ang kalagayan ng aming sarili. Tulungan niyo po kami na makita palagi ang aming pangangailangan ng inyong biyaya. Nang sa gayon, O Diyos, patuloy kaming lumapit sa iyo upang humingi ng iyong awa
upang patuloy kami magsikap na magbago, O Diyos, ayon sa iyong kalooban. Kaya tulungan niyo po kami, O Diyos. Nawa kayo po ang siyang mangungusap sa bawat isa. Anumang gawa, Panginoon, ng kaaway, nawain niyo po itong supilin. Nawa ang inyong pangalan lamang ang mahayag sa aking pong kalagitnaan. Kaya aming dalangin sa iyo, O Diyos, sa pangalan ng inyong bugtong na anak, ng aming Panginoong Yesus. Amen. Muli sa aklat po ng Santiago na ating tinatalakay, ito po'y sulat ni Santiago na isang sulat na lubos na nakatuon sa pagiging totoo, pagiging tama ng panampalatayang Kristiyano. Yun yung pinaka-focus ni Santiago dito, yung katotohanan at realidad ng tunay na panampalataya na dapat taglayin ng isang mananampalataya. Kaya dito, hindi po itinatanong ni Santiago sa mga kanyang sinusulatan kung inaangkin mo bang ikaw ay sumasampalataya sa Diyos. Kundi ang kanyang tinatanong ay ito, kung pinatutunayan ba ng iyong buhay ang ipinapahayag mong panampalataya. Kung nakikita ba yung katotohanan, yung bunga ng panampalataya talaga sa iyong buhay. Sa kanyang buong sulat, tinutugunan ni Santiago ang agwat o puwang sa pagitan ng panampalatayang ipinapahayag lamang at panampalatayang isinasabuhay. Kaya nga nung mga nakaraang talakayan natin, mula chapter 1, chapter 2, ating didiscuss doon yung merong pakikinig, subalit walang pagsunod. Last time, tinalakay natin na maaaring magkaroon ng panampalataya pero walang gawa, which is yun ay patay na panampalataya. Yun yung tinutugunan dito ni Santiago. Ipinakita ni Santiago na ang tunay na panampalataya ay hindi may iwasang magbunga dapat ng mga gawa. Yun palagi yung flow, yung cycle na dapat mangyari sa buhay ng mananampalataya. At dito sa chapter 3, binigyan niya ng pansin ang isa sa pinakapangunahin sa pagpapahayag ng panampalataya, which is walang iba, yun ang dila, ang panalita. Bakit ang panalita? Sapagkat ang mga salita ang pinakamalimit. Ang panalita ang pinaka nagkukusang loob. Ang panalita ang pinaka nag-asa publiko na nagpapahayag ng nilalaman ng tunay na nasa puso ng tao. Matagal bago masuri ang ating mga gawa, subalit ang ating mga salita na nagpapatotoo laban man o pabor man sa atin. Kaya ang sulat na ito ni Santiago sa verse 1 to verse 12 ng chapter 3, ito'y partikular na nakatuon sa paggamit ng panalita. Pangunahin muna sa mga gumagamit ng panalita sa iglesia, pangunahin sa mga guro sapagkat sila yung hayagan nagkasalita ng salita ng Diyos at maging sa mga nakikinig ng salita ng Diyos, which is ang buong iglesia. Sapagkat sa araw-araw ay merong malaking papel ang ating mga panalita sa ating buhay. Kaya nga po yung aking mensahe na ayos ko pong i-edit sa inyo ito. Dahil inihahayag ng dila ang puso at gumagabay sa takbo ng buhay, hinihingi ng Diyos ang banal na panalita. Pangunahin sa mga guro at sa buong iglesia. Dahil inihahayag ng ating dila ang puso at ito'y gumagabay sa takbo ng ating buhay, hinihingi ng Diyos ang banal na panalita, pangunahin sa mga guro at maging sa buong iglesia. At yun yung dalawang bagay na ating bibigay ng pansin dito. Dalawang puntos. Una, merong mabigat na hatol ang Diyos sa mga tagapagturo. Pangalawa, merong malabis na salungatan ng dila sa isang tinubos na komunidad. At yung dalawang bagay na ating titingnan upang makita kung gaano kasama at gaano kadelikado ang paggamit ng ating dila. Ating muna tingnan yung mabigat na hatol ng Diyos sa mga guro. Meron pong mabigat na hatol ang Diyos na ipinapakita dito, pangunahin sa mga tagapagturo, sa mga tagapangaral. Pagpapakita na ang pangaral at ang pagtuturo ay isang bagay na hindi basta-basta. Ito isang bagay na hindi simple.
Hindi pwedeng basta baliwalain at bastahin ng sino man, sapagkat ang pangaral ay ito ay kaloob ng Diyos sa iglesia. Ang mga mangaral ay kaloob ng Diyos sa iglesia upang ipangaral ang kanyang salita, ang kanyang banal na salita. Kahit ang pagpasok dito ay mayroong kaukulang malaking responsibilidad. At yun yung pangunahing panalita ni Santiago sa kanyang sinusulatan. Sinimulan ni Santiago ang kanyang salita sa isang babala. Kung inyong mapapansin sa verse 1. Sa kanyang panimula pa lamang na panalita, nagbigay na agad siya ng babala. Ang sabi niya, sa kanyang babala, ito yung maaaring ikagulat ng mga Kristiyano noon. Ang sabi niya, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Meron na agad ditong pahayag si Santiago na marapat pumukaw sa puso ng isang naghahangad na maging guro o isang guro. Merong babala, huwag maging guro ang marami sa inyo. Hindi po dito sinasabi ni Santiago, hindi ang kanya ipinapahatig ay kanyang tinatanggihan o meron siyang pagtanggi sa ministeryo ng pagtuturo bilang isang panawagan. Hindi po yun ang ginagawang puntos ni Santiago dito na kanyang iniaalis yung kumbaga kaloob ng Diyos sa kanyang iglesia sa mga guro na kanya maaaring gamitin. Kundi ang malinaw po ditong itinataguyod ng banal na kasulatan, malinaw na tinataguyod ng banal na kasulatan ang mga guro bilang kaloob ni Kristo sa kanyang iglesia. So sa halip, ang ginagawa dito ni Santiago, hinaharap ni Santiago o ipinapakita ang mapanganib na paghahangad na pumasok sa pagtuturo sa ministeryo ng pangaral para lamang sa sariling interes. Katanyagan ng walang sapat na kahandaan. Sapagkat noon, sa kultura ng Hudyo, ang maging guro ay lubos na iginagalang. Sila'y lubos na inirespeto sa mga sinagoga. Kapag kinayang guro doon, iba yung tingin sa iyo. Meron kong respeto makatanggap, meron na paggalang makatanggap na maaaring kumuha ng atensyon ng mga manampalataya noon na hindi handa upang basta na lamang pumasok sa pagtuturo. At nang pumasok noon yung mga Hudyo sa iglesia, merong ilan na naghahangad maging guro dahil sa ibang mga kadahilanan. Gusto nilang maging guro dahil upang sila ay magkaroon ng pagkilala sa iglesia, upang sila ay magkaroon ng otoridad, magkaroon ng boses, at upang sila ay magkaroon ng espiritual na katayuan sa iglesia. Yan yung mga kadahilanan noon. Maraming gustong pumasok sa pagtuturo, gustong maging guro. Kaya sabi ni Santiago, huwag maging guro ang marami sa inyo. Hindi basta-bastang bagay ito. Yun yung kanya ipinapakita. Kaya dito idiniin at binigyan din ni Santiago yung kaseresuhan ng ministeryong ito sa pagbibigay ng babala sa kanila. Bakit huwag agad? Ang sabi niya, sapagkat tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Merong paghatol ang Diyos, hindi lamang simpleng hatol, kundi ang ginamit na kanyang panalita, lalong mabigat. Mabigat na ito, pero nandun yung kanyang ipinapakita na pagdidiin. Merong mabigat itong hatol, hindi ito basta-bastang bagay. Sapagat ang mangaral, ang magturo ay pagiging kinatawan ng Diyos para mangusap sa kanyang iglesia. At ang basta na lamang pagpasok dito ay isang napakadelikadong bagay. Kaya't makikita natin dito na isinasama ng Santiago yung kanyang sarili. Sabi niya, tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Pinapakita na kahit siya mismo ay naroon sa malaking paghatol ng Diyos. Kung ang kanyang pagtuturo ay maging pabasta-basta na lamang, kasama siya doon sa kategoryang iyon na nasa ilalim ng malaking hatol. Pagpapakita ng kanyang kaabaang loob at katulad na panagutan, kagaya rin ng iba. At dapat po natin makikita dito, ang hatol na ito, hindi po ito kaparusahan
para sa mga tunay na mananampalataya. Condemnation, hindi po ito ganoon na hatol. Kundi yung mabigat na hatol na dito na binabanggit, yung masusing pag-usuri ng Diyos sa isang tagapangaral. Merong malaking panagutan tayo sa anumang ating sinalita na hindi akma sa kanyang salita. Sa lahat ng ating ipinangaral na hindi akma sa ating mga buhay. Yan yung pagbibigay sulit natin sa Diyos. Ang mga nagkasalita para sa Diyos ay merong striktong panagutan sa Diyos. Sabi niya sa verse 2, sapagat sa maraming bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Ito yung realidad. Kaya hindi pa basta-basta yung pagpasok sa pangaral. Ito yung kalagayan natin bilang makasalanan. Sa lahat, sa maraming bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Dito ay inilelebel o ipinapantay ni Santiago sa palatang ito ang lahat. Hindi ligtas sa kasalanan ito ang mga guro. Huwag nating isipin na mas mataas ang kakayanan ng isang guro para hindi magkasala o para hindi magkasala sa ipinagkakasala rin ng mga normal na mga miyembro. Kasama ang mga guro dito. Gayunman, tinutukoy niya ang palatang ito bilang pinakamalinaw na palatandaan ng espiritual na maturidad. Sabi niya, kung ang sino man ay hindi natitiso sa salita, ay isang taong sakdal lang gayon. Pinapakaya dito, binanggit niya yung salitang sakdal, ito po ay nangangahulugan ng maturidad, maturity, buo at may gulang, hindi walang kasalanan. Ito yung dapat ang mangyari muna sa isang mangangaral na kanyang tinutuguan dito. At bakit panalita yung kanyang binibigyan dito ng focus? Sapagkat kagaya ng binanggit natin kanina, ang mga salita ay direktang nagmumula sa puso. Kaya dito, nagbigay siya ng ilang mga halimbawa kung gaano ito malabis na merong maaaring epekto sa mga tao. Merong malaking epekto, nagbigay siya ng ilang mga halimbawa dito. Gumamit siya ng 2 halimbawa. Una, ginamit niya yung busal o yung preno ng kabayo. Isang preno na kumokontrol sa malakas na kabayo. Ang isang kabayo, kung inyong makikita, siya ay makisig, meron siyang lakas. Kaya nga tinuturo yung power, horsepower. Meron siyang taglay na kalakasan. At hindi mo siya basta-basta makokontrol sa iyong sarili ng pabasta-basta. Pero para makontrol mo ito, nilalagyan ng kabayo ng busal. Nilalagyan sa kanyang bibig ng tali. Upang ito yung makontrol mo. At kapag siya meron ng tali o randa ang tawag doon, kaya na niya makontrol ang kabayo sa ganoong maliit na aspeto. Yung kalakihan ng kabayo ay maaari na makontrol. At mas sigit, gumamit pa si Santiago dito ng isa pang halimbawa. Isang ugit na gumagabay sa napalaking barko o daong. Tayo po nakasakayan ng barko, kung ating makikita sa captain's room, nandoon yung kumbaga ugit o yung pinaka parang manabela. Kung ating makikita, napakaliit ng manabelang iyon. Pero kapag yun yung ginagamit ng captain, sumusunod yung buong kalakhan ng daong ng barko. Ganoon, kumbaga, ka-epektibo yung napakaliit na bagay kung ikukumpara sa kabuuan. At ganyan, parehong nagbibigay din si Santiago sa direksyon, hindi sa laki. So itinutulad niya ito sa kakayanan ng dila. Maaaring maliit ang impluensya kung sa mga guro, sa aspeto ng isang guro, maaaring maliit ang kanyang impluensya, ngunit ang kanyang mga salita ang nagtatakda ng espiritual na landasin ng mga tao at ng buong iglesia. Kapag hindi tama ang naging pagtuturo, meron itong eternal na epekto sa mga nakikinig. Nakakalungkot sa ating panahon, napakaraming nagtuturo ng maling ebanghelyo. Nagtuturo ng ebanghelyo, manampalataya kay Kristo,
at ikaw ay yayaman. Manampalataya ka kay Kristo at gagaling ka sa iyong karamdaman. Manampalataya ka kay Kristo at maaabot mo ang iyong pangarap sa buhay. Mga magandang panalita na maaaring tanggapin agad ng tao, pero hindi po yun ang mensahe ng Ebanghelyo. At kapag yun ang pinaniwalaan ng mga tao patungkol sa Panginoong Yesus, namimiss nila yung pinakamahalagang bagay. Alam nila sapat na yung kailang panampalataya kay Kristo sa temporal na aspeto ng buhay. Pero wala yung pagnanampalataya sa Panginoong Yesus bilang tagapagligtas sa kasalanan. Ganyan, kakapangyarihan. Yung ipinapangaral, yung pangaral ng isang guro. Kahit yun yung madiing binibigyan ng atensyon ni Santiago. Hindi ito pa basta-basta. Nasa verse 5 to verse 6, naroon pa yung kanyang pagbibigay patuloy ng babala. Sabi niya, narito, kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy. Makikita sa ibang bansa, nagkakaroon ng mga wildfire. Dahil naroon yung pagtama ng kidlat sa isang lugar na kung saan kapag sumindi yung apoy, nagdudulot ito ng malawakang sunog. Madalas ito sa California, pero kung nyo makikita, dyan yung kakayanan ng apoy. Mabilis siyang kumalat. Mabilis siyang tumupok ng mga bagay na kanyang malapatan. Kaya't patuloy na binibigyan dito ni Santiago ng pagbabala na ito'y katulad ng apoy na maaring bagaman magsimula sa maliit, maaring magpaalab ng napakalaki. Sa biblikal na pag-alarawan, ang apoy, ito po'y madalas na sumasagisag sa pagkawasak. Madalas po itong sumasagisag sa hatol. Kaya dito ipinahayag ni Santiago kung gaano katindi kasama ang dila. Sabi niya, ito isang libutan ng kasamaan. Nakakahawa sa buong katawan. Sumisira sa buong takbo ng buhay. Makita, napaka-negative ng kanyang binibigay na description dito patungkol sa dila. Hindi ito pa basta-bastang bagay. At pinakamabigat pa na kanyang ipinahayag, ito'y pinagniningas ng impyerno. Anong ibig sabihin dito ni Santiago? Kanyang isinukdol yung kanyang pagbibigay ng description sa dila, pinagniningas ng impyerno. Hindi po dito sinasabi ni Santiago na ini-impluwensyahan o pinoposes ng demonyo ang mga guro. Kundi ipinapahiwatig niya lamang na ang walang pigil, hindi handa, hindi banal na panalita ay umaayon sa mapanirang layunin ng kasalanan, ng dyablo, ng kaaway, kontra sa kalooban ng Diyos. Mas pabor kapag gagamitin natin ang ating mga dila ng walang kahandaan, basta-basta, hindi banal, mas pabor ito na tumutulong sa layunin ng kaaway. Ang isang pabaya, ipaalala at mapusok na guro ay maaaring magsimula ng pagkakahati-hati, magpakalat ng maling doktrina, at magdulot ng espiritual na kapahamakan. Ano po bilang illustration, noong sinaunang panahon, yung pong mga lungsod noon o mga bayan, ito po ay nagkakaroon ng mga pagkawasak. Minsan dahil sa giyera, pero minsan dahil sa maliit na simula. Hindi dahil sa mga palasyo, kundi sa simpleng maliit na apoy nagsisimula sa mga kusina ng mga palasyo. Mula doon, kumakain ito sa kabuuan. Nagsusunod-sunod, dumadamay hanggang sa masira ang isang bayan. Sa gayunding paraan, karamihan sa mga krisis sa iglesia ay hindi agad nagsisimula sa malaking aspeto. Ito po ay sa mga pabaya at walang ingat na salita, pagtuturo at pangaral.
Kaya po yung gusto ko po ditong ibigay na punto ay ito. Merong mataas na pamantayan ng Diyos sa mga guro sapagkat ang kanilang mga salita ay may malaking epekto sa walang hanggang kapalaran ng tao. Meron pong mataas na pamantayan ang Diyos sa mga guro sapagkat ang kanilang mga salita ay merong malaking epekto sa walang hanggang kapalaran ng tao. Kaya't ang pagtuturo dapat po nating makita, hindi po ito simpleng pagsasalita lamang. Ito ay isang kaparaanan ng biyaya na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia para makilala siya. Ang pangaral at pagtuturo ang pangunahing kinakasangkapan ng Diyos upang tumawag ng mga makasalanan, bumuo ng pananampalataya. Ito yung pangunahing kinakasangkapan ng Diyos upang pabanalin ang mga mananampalataya. Ito yung pangunahing kinakasangkapan ng Diyos upang ingatan ng iglesia laban sa mga maling katuruan at doktrina. Dapat tandaan, ang mga guro ay hindi nagsasalita sa kanilang sarili. Sila ay nagsasalita bilang mga kinatawan lamang ng Diyos. Sila yung mga katiwala, hindi mga inventor. At di marapat sa isang mangaral ang mangaral para sa sariling interes. Kahit ang Panginoong Jesucristo ay nagbigay babala patungkol sa panalita. Kung ito'y magkaroon ng malaking epekto sa ating kapwa, sabi nga sa Mateo 18, ang binibigay ng punto doon, ang magpatisod sa mga mananampalataya ay haharap sa mabigat na hatol. And sa 1 Timothy 3 verse 2, naroon na kahit ipinapakita at binibigyan diin ni Pablo sa kanyang sulat kay Timothy na ang kakayahang magturo ay dapat samahan din ng banal na karakter. At ito ang nanatiling katotohanan sa iglesia mula noon hanggang sa kasalukuyan. Ang ministeryo ng pangaral at pagtuturo ay kaloob sa iglesia, subalit ito ay may kaakibat na malaking panagutan sa Diyos. Ito'y paalala at parehas na babala sa mga naghahangad na pumasok at maging sa mga nasa ministeryo na ng pagtuturo at pangaral. Noong ako ay pumapasok pa sa GMA, hindi po ito sa GMA 7, po ay sa Grace Ministerial Academy sa Cubao, ang palagi at seryoso na hamon palagi sa amin ni Pastor Noel na siyang nagpabago sa aking panaw sa pangaral na kung hinahangad ko na maging tagapangaral, una ko dapat tingnan ang James 3, verse 1. Una ko muna dapat suriin at itanong sa aking sarili kung bakit hindi ako dapat pumasok sa ministeryong ito. Bago ko tingnan kung bakit ba ako dapat papasok, kung ano yung aking motibasyon. Dapat tingnan ng mga ngaral kung bakit hindi dapat siya papasok muna sa pangaral. Sapagkat ito isang bagay na napakadelikado. Sa pangaral, sa tagapangaral at maging sa pinapangaralan. Kaya dapat natin tingnan ito na seryoso at merong pagbibigay ng diin sa ating mga buhay. Dapat mo natin suriin at itanong sa ating sarili kung bakit hindi tayo dapat papasok sa ministeryong ito bago natin tingnan kung bakit ka papasok diyan. Hindi ito para sa lahat ng Kristiyano. Hindi lahat ay may panawagang mangaral. Hindi ito para sa may karisma o marunong lamang magsalita sa harap ng tao. Hindi ito para sa personal na agenda lamang. Hindi ito para sa naghahangad lamang na magkaroon ng reputasyon at pagkilala sa iglesia. Hindi ito para sa mga napipilitan lamang at naiimpluwensyahan lamang na mangaral. Hindi ito para sa mga tamad at walang tiyagang mag-aral ng salita ng Diyos.
Hindi ito para sa walang malalim na pag-ibig sa Diyos at sa kanyang iglesia. Hindi ito para sa walang buhay sa panalangin. Hindi ito para sa walang pagpigil ng dila at impulsive na Kristiyano. Hindi ito para sa immature na Kristiyano. Mas higit, hindi ito para sa walang pag-isikap sa kabanalan. Sabi po ni John Owen, sa kanya pagbibigay din ng diin dito sa pangaral, walang mas mapanganib sa iglesia kaysa sa taong mahilig magsalita, ngunit walang takot sa Diyos. Itong mga nakaraang araw lamang, meron uling lumabas na nakalulungkot na balita na ikinagulat sa evangelical world. Ito ay ang pag-amin ng kilalang Christian author. May mga best-selling books, si Philip Yancey. Kung hindi po nakakilala si Philip Yancey, isa siyang kilalang Christian author. So but siya na-confess na nagkaroon siya ng 8 years na affair sa ibang babae na hindi niya asawa. At dahil dito, agaran siyang bumaba, nag-resign sa kanyang ministeryo. At dahil dito, gaya na naging sitwasyon ng mga bumagsak sa kasalanan ng mga Christian pastors, Christian authors, malaki ang naging epekto nito sa mga miyembro ng kanilang iglesia. Malaki ang naging epekto nito sa mga mambabasa ng kanilang mga aklat. Kaya't ang babalang ito ni Santiago sa atin, sa kanyang sulat, ay marapat nating seryosong isaalang-alang ng lahat na pumapasok sa ministeryo ng pangaral at pagtuturo. At bilang implikasyon, dapat nating makita, dapat mauna ang karakter bago ang plataforma. At ang kapakumbabaan ang dapat maghari patuloy sa pangaral kung paano ang Panginoong Jesucristo na mismong bugtong na anak ng Diyos ay nagsalita hindi sa kanyang kapakanan, hindi sa kanyang kalooban, kundi sa kalooban ng nagsugo sa kanya. Nandun yung kanyang pagpapasakop sa salita ng Diyos. At bilang babala, ang mga mas naghahangad ng impluwensya kaya sa katapatan ay nag-aanyaya ng banal na disiplina ng Diyos. Kaya yung tanong sa atin, na bawat isa sa mga naghahangad na mangaral, ito muna ng una na ating bibigyan ng focus. Sa mga naghahangad na mangaral, anong iyong dahilan para pumasok sa ministeryo ng pangaral? Anong iyong motibasyon? Bakit ka papasok diyan? Ano yung nagtutulak sa iyo? Dahil ba kinapipilitan lamang? O dahil nandun yung iyong puso sa Diyos at sa kanyang bayan? Maging paalala nawa ito sa atin na ang ministeryo ng pangaral ay hindi simpleng bagay. Nangaral tayo para maging instrumento ng Diyos upang patuloy siyang ipakilala sa kanyang bayan, sa kanyang iglesia. Patuloy lang makita yung kalakhan ng Diyos, yung kadakilaan ng Diyos, yung kanyang kalwalhatian upang sila ay patuloy na lumago sa kabanalan, sa patuloy na paghahangad na makilala ang Diyos. Yan po yung ating dapat na sinasagawa. Maging disiplinado nawa tayo sa ating mga paghahanda ng ating mga sermon, mga lesson. Maging hamon din ito sa atin na patuloy na linisin ang ating sarili sa kasalanan at lumago sa kabanalan. Panghuli, palagi tayong umasa nawa sa biyaya ng Diyos at hindi sa ating sarili. Hindi sapat na tayo makapaganda ng mga sermon outline. Wala itong kabuluhan kung di tayo sasamahan ng Diyos. Kung di kikilos ang banal na Espiritu sa atin. At yung tanong naman sa atin bilang isang iglesia, ang tanong sa bawat isa naman ay ito, nanalangin ba tayo para sa mga mangaral? Atin may pinapanalangin ang mga tumatayo sa pulpitong ito. Pinapalangin ba natin sila na patuloy na lumago sa kabanalan? Pinapalangin ba natin sila na ingatan nawa ng Diyos sila sa pagbagsak sa kasalanan? At paalalin po ito sa atin na kung dumating man ang pagkakataon na maaaring madagdagan ang
leader or pastor sa ating iglesia ay magkaroon tayo ng masusing pagsiyasat sa naghahangad ng opisina ng isang pastor na pangunahing tagapangaral at tagapagturo sa iglesia. Kahit yung hamon sa atin, ating tingnan ang pangaral ng merong kaseryosohan, ng merong pag-iingat at umasa sa biyaya ng Diyos. Tulungan nawa tayo ng Diyos sa aspetong ito. Yun po yung una, yun yung epekto ng kasalanan ng dila, pangunahin sa mga guro. Meron silang malaking impluensya, kaya dapat nating patuloy na pinapalangin ang mga nangangaral. Pangalawang bagay, hindi lamang po ito sumesentro sa ang sulat ni Santiago sa mga tagapagturo, mga tagapangaral. Ito rin po ay nakatuon maging sa buong iglesia, sa bawat mananampalataya. Pangalawa nating titingnan, merong malabis na salungatan ng dila sa isang tinubos na komunidad. At yung makikita dito, gaya ng binanggit natin kanina, sapagkat sa salita, sa panalita, nahayag ang tunay na kalagayan ng ating puso. Ngayon dito, pinalawak ni Santiago ang kanyang focus mula sa mga guro patungo sa bawat mananampalataya. Sabi nga sa verse 7 and 8, naroon na binabanggit ni Santiago ang patungkol sa sangnilikha. Kinikilala ni Santiago ang kapangarihan ng tao o kapamahalaan ng tao sa buong sangnilikha sapagkat binigyan sila ng kapamahalaan ng Diyos sa creation. Pero meron siyang binabanggit dito. Malinaw niyang sinabi, subalit bagaman ang tao ay nagkakaroon ng kapamahalaan sa sangnilikha, pero sabi niya, ang dila ay hindi napapaamo ng sinumang tao. Pinapakita po dito sa Santiago yung kaseryosohan ng bagay na ito. Kung merong kakayahan ang tao na pamahalaan ang sangnilikha, ibahin natin ang dila. Ang sabi niya, hindi ito napapaamo ng sinumang tao. So hindi po dito ipinapahayag lamang ni Santiago yung kakawalan ng pag-asa, kung ganun, ano yung magagawa natin. Hindi po binibigyan lamang ni Santiago tayo ng kakawalan ng pag-asa, kundi ipinapakita lamang po niya sa atin yung theological na realidad sa atin bilang mga makasalanan pa rin. Hindi sapat ang pagsisikap ng tao upang gawing banal ang ating panalita. Ipinaparamdam po dito ni Santiago sa atin ang isang seryosong problema na patuloy na kinakaharap ng mga mananampalataya. Ipinapakita po dito ni Santiago ang pangailangan ng pagbabagong dulot ng biyaya. Kung ang panalita ang nagpapahayag ng kalagayan ng ating puso at ang puso ang pinaka-problema sa atin, kanyang pinapakita sa atin, ito yung pangailangan patuloy natin na patuloy na mabago ang pusong ito. Pusong patuloy na makasalanan na kailangan baguhin ng biyaya, hindi lamang pagkasaayos ng ating ugali, panlabas na ugali. Kanyang binibigyan ng atensyon yung pinaka-core, pinaka-root cause, root problem, the heart, ang puso. Sapagkat sabi niya sa verse 9 and 10, ating makikita yung realidad niyan kahit sa atin bilang mga mananampalataya. Sabi niya sa verse 9 and 10, yung kanya ipinapakita dito, yung realidad na malungkot na katotohanan na nangyayari sa atin. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama. At siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Kung niyo makikita yung pangitang ito, napaka-contradiction. Hindi naangkop. Ang dila daw ay ating nagagamit sa ating pagpupuri sa Diyos. At the same time, ating nagagamit upang ipanglait, upang ipanumpa sa taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Ito yung pumapatungkol po ito sa lahat ng tao. Gaano man natin tingnan na merong
pintas or anumang mga masama man siya o gaano man siya kasama, still, tao pa rin siya. Ito'y sumasaklaw sa lahat ng tao sapagkat lahat ng tao ay nilalang sa larawan ng Diyos. Ano, para sa mga Hudyo, para sa mga Christian Jews, na may malalim na kaalaman sa teolohiya ng aklat ng Genesis, ano po yung panalitang ito ni Santiago sa kanila, napakabigat. Kasi alam nila yung katotohanan ito, sapagkat ito yung pinapahayag sa aklat ng Genesis sa paglikha ng Diyos patungkol sa realidad sa tao, sa pagiging kawangis ng Diyos. Sapagkat ang pagsumpa sa may wangis, ang pagsumpa sa may larawan ng Diyos ay isang insulto mismo sa lumikha na Diyos. Ang magbigay ng pag-insulto o panumpa sa tao na nilalang sa wangis ng Diyos ay insulto mismo sa lumikha na Diyos. At ganyan kabigat yung naging pagtanggap dito ng mga mananampalataya noon. Kaya't sabi ni Santiago, mariin niyang ini-establish yung kanyang panalita dito, mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi narapat na magkagayon. Hindi ito dapat. Maalis nawa ito. Hindi dapat ito makita sa buhay ng isang Kristiyano. Naroon na may pagsamba tayo at pagpupuri sa Diyos. At the same time, naroon yung ating panalita na nakakasira sa ating kapwa. Hindi lamang ito hindi angkop, ito ay teologikal na salungat sa muling kapanganakan. Ito'y salungat sa mga binago ang puso at tao na patuloy na magsalita ng mga bagay na kasalanan at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po sa verse 11 to 12, umaapela si Santiago sa kanyang mga sinusulatan. Umapela si Santiago sa kaayusan, sa order ng kalikasan upang bigyang linaw ang kanyang sinasabi. Binanggit niya ang isang bukal. Hindi ito nagbubunga ng matamis o mapait na tubig ng magkasabay. Ano po, merong lugar noon in ancient times na yung bukal ay minsan kapag kumukuha yung mga tao, minsan ito ay mapait, depende siguro sa panahon. Minsan mapait, pero minsan naman matamis. Pero hindi dumating sa punto na yung tubig na yon sa bukal ay magkasabay na mapait at matamis. Hindi nangyayari yon. And then, isa pang ginamit niya sa puno naman. Ang puno ng igos ay hindi nagbubunga ng olibo o ng ubas. Ang puno sa kanyang naturalesa, kung ano siya, hindi siya nagbubunga ng ibang bunga. So, malinaw yung pinapakita dito. Ipinapakita ni Santiago na mas consistent pa ang kalikasan kaysa sa panalita ng makasalanan ng tao. Kanyang patuloy na pinapalalim yung problema para ating damdamin at makita yung kaseryosohan nito na mas consistent pa yung kalikasan kaysa sa ating buhay, sa ating panalita, sa ating pagkamakasalanan. Pero ginamit ko rin yung bukal bilang isang illustration. Ang isang maraming bukal or tubig, hindi ito nangangailangan ng mas maayos na lagayan para na iluminis. Kahit baguhin mo man yung kanyang lalagyan, hindi lilinis yan sa isang bukal. Kano mo man pagandahin sa panlabas, still, hindi niya mababago yung bukal. Pero, kung una mo munang lilinisin, aalisin yung mga humahadlang para marumihan yung daloy mula sa pinanggagalingan o pinagmumulan ng tubig, pagka nalinis mo yung pinagmumulan, mababago yung bukal.
Ganoon din po, ipinapakita ni Santiago na ang problema sa panalita ay problema ng puso. Ito'y panloob na problema. Kaya anuman ang ating gawin, gamit ng ating sariling lakas para baguhin ang ating panalita, hindi natin magagawa yan kung hindi mo natin unang titingnan yung kalagayan ng ating puso at lalapit sa Diyos upang ipaayos ito. So bakit bilang mananampalataya, dapat nating makita kung binago na yung ating puso, dapat magbukal dito yung banal na panalita, yung pagkisikap na umiwas sa makasalanang salita. Kaya yung point po dito na nating makikita, ang pusong tinubos ay dapat magbunga ng panalitang naaangkop at nakalulugod sa Diyos. Kung tunay na binago yung ating puso, yan po ay dapat magbunga ng panalitang naaangkop at nakalulugod sa Diyos. Kung tayo ay nakaranas ng buhay mula sa Diyos, ang buhay na ito dapat ay para sa Diyos at umaayon sa Diyos. Kaya't napakahalagang makita yung katotohanan at realidad muna ng muling kapanganakan. Yung pagbabago muna ng puso na siya dapat magbunga sa pagpapabanal. Ang panalita ay hindi ugat ng kaligtasan, ngunit ito ay maaasahang panukat o basihan ng espiritual nating kalagayan. At ang epekto ng iyong panalita ay sukatan ng tunay na kalagayan ng iyong puso. Ipinapakita ng mga salitang lumalabas sa iyong bibig kung tunay mong iniibig ang Diyos. Ipinapakita ng salitang lumalabas sa iyong bibig kung tunay mong iniibig ang iyong kapwa. Ipinapakita ng salitang lumalabas sa iyong bibig kung tunay kang Kristiyano, kung tunay kang mananampalataya. Kaya naman bilang babala at paalala sa atin, panuri sa ating sarili, ang patuloy na hindi pagkakatugma ng panalita ay nagpapatigas ng budhi at maaaring maghayag ng pusong hindi pa ipinanganak na muli. Kung ating nakikita ang ating buhay sa loob ng napakatagal na panahon, kung ating kine-claim na tayo ay isang Kristiyano, binago ang ating puso, and yet walang nagiging pagbabago sa ating panalita bilang isang ebidensya, ating tanungin ang ating sarili. Tuloy na nga bang nabago ang aking puso? Sapagkat imposibleng bagay na binago ng Diyos ang iyong puso and then nagsasalita ka ng mga panumpa. Dapat nating makita ang bagay na yan. At hindi mo magagawang baguhin ang iyong panalita maliban na tunay na mabago muna ang iyong puso. Kung sa loob ng napakatagal na panahon, kagaya ng binanggit ko kanina, walang pagbabago, dapat magkaroon tayo ng pag-usuri. Pero sa isang tao na tunay na nabago ang puso, sa isang taong tunay na ipinanganak na muli, nakaranas ng buhay mula sa itaas, magkakaroon siya ng pagbabago. At pangunahin dito ay kung papaano niya ginagamit ang kanyang dila. Kung papaano siya nagsasalita. Naroon yung kanyang panalita na may layuning sambahin at purihin ang Diyos. Panalita na may layuning maging instrumento para magpatibay sa kapwa, magbigay ng lakas sa kapatid. Yun yung mga binabanggit din kahit ng ibang mga authors ng Biblia. Sa mga sulat ni Pablo, Ephesians 4 verse 29, ang sabi niya, ang mga salita ay dapat magpatibay. Pinapakita niya yung larawan ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya. Ang kanya dapat panalita ay magpatibay sa kanyang kapwa mananampalataya. And then sa sulat niya sa Colossus 4 verse 6, ang dapat na maging panalita ng mananampalataya ay merong taglay na biyaya. And then, nandun yung paalala ng Panginoong Jesus sa Mateo 12 verse 36. Ang bawat salita ay may pananagutan sa paghukom. Kung ano, ang bawat salitang lumabas sa ating bibig ay merong kaukulang katulan ng Diyos. Alam niyo po, sa history ng Christian Church, isa sa akin ding hinahangaan, hindi man iniidolo, kinikilala sa kanilang sanctification
walang iba kundi ang mga Puritans. Ang mga Puritans noon, sila ay nagkakaroon ng tinatawag nilang Holy Conference. Pagtitipon ng bawat Puritan. Sa mga mananampalataya po ito noong unang panahon. Nagkakaroon sila ng ganang pagtitipon na tinatawag na Holy Conference. Ito po ay intentional nilang ginagawa. Spiritual na conversation ng mga mananampalataya para sa layunin na patibayin nila ang isa't isa. Para sa layunin na sila'y lumago sa kabanalan. I-confess nila yung patuloy nilang mga kasalanan sa bawat isa. I-confess nila yung mga bagay na ikatitibay ng bawat isa. Sila'y magkaroon ng paglago sama-sama sa kabanalan. Patuloy na hikayatin ang bawat isa na magpatuloy sa pananampalataya. Ito yung naging regular nilang ginagawa upang masanay yung kanilang panalita para sa ikatitibay at ikaluwalhati ng Diyos. Hindi lamang sila basta lamang nagkakaroon ng get-together at magkaroon ng mga usapang makamundo at walang kapakinabangan sa kanilang espiritual na buhay. Sila'y seryoso sa kanilang sanctification. Kahit bawat pagkakataon na sila ay magkaroon ng pagtitipon, naroon na ito'y sinisigurado nila na magkakaroon sa kanilang kapakinabangan upang sila ay patuloy na magsikap sa kabanalan. Pagpala, mabigyan ng biyaya ang bawat isa. Ganun nila titingnan yung bawat pagkakataon. At sana may ganoon din tayo sa ating kapanahunan ngayon. Lalo na sa panahon natin ngayon, mas naroon yung manifestation ng kasalanan, yung kasamaan ng mundo na umi-impluwensya kahit sa ating mga mananampalataya. Kailangan natin ng ganon, ng Holy Conference. Bakit yun nga, ang problema sa panahon natin ngayon, ang nakakalungkot na katotohanan, maraming mga Kristiyano ang hindi iniingatan at ginagamit sa walang kabuluhan ang kanilang dila. Nagagamit nila ang kanilang dila sa pagsasalita ng mga bagay-bagay upang itaas ang kanilang sarili. Ito pa yung pinakamalimit, pinakapangunahing issue kahit sa mga iglesia. Nagamit nila ang kanilang dila sa pagsasalita ng mga bagay na laban sa kanilang kapatid. Primarily sa anyo ng gossiping or chismis sa Tagalog. Hindi nawa dapat itong mangyari. Ito'y inconsistent sa isang totoong Kristiyano. Kahit bilang tanong sa bawat isa, paano mo ginagamit ang iyong dila? Paano mo ginagamit ang iyong panalita? Kung tunay kang Kristiyano, binago ang iyong puso, ipinanganak na muli, ang iyong salita marapat ay nagbabago at napapaging banal. Yes, may mga times na tayo bumabagsak, pero hindi dapat huminto sa pagbagsak, kundi ito'y patuloy na magpakita sa atin ng pangailangan ng awa at biyaya ng Diyos. Magpakita nawa yun sa atin ng patuloy na pagdepende dapat sa Diyos. At bilang implikasyon, dapat nating makakita na ang panalita, ito po yung isang gawa ng pagsamba. At ang panalita ay isang instrumento sa mga Kristiyano para papurihan at sambahin ang Diyos. At ang pagkakaisa sa iglesia ay pinangangalagaan. Maaaring pangalagaan o maaaring mawasak sa pamamagitan ng salita. At dapat maging seryoso tayo na patuloy tayong magpabanal sa biyaya ng Diyos. At bilang hamon sa atin, huling hamon, sikapin nawa natin na ang lumalabas na panalita sa ating bibig ay sa ikatitibay, hindi sa ikawawasak. Sikapin nawa natin, tingnan patuloy natin ang Panginoong Yesus, kung paano binuka ang kanyang bibig. Maging ganoon nawa tayo bilang mga Kristiyanong sumusunod sa Kanya. Sikapin natin ang bawat panalita ay maging ikatitibay sa ating kapatid. Sa kapupuri ng Diyos. At bilang konklusyon,
ating nakita, hindi tayo tinatawag ni Santiago sa simpleng pagpipigil lamang ang dila, na kung saan resolusyon malimit ng mundo. Naroon na pipigilin ko ang aking panalita o nakapagsalita ng masama. Kundi, mas sigit yung binibigyan dito ng diin ni Santiago. Hindi sapat yung pagpipigil lamang, baga makailangan yon. Pero kailangan ma-address yung pangunahing issue. Ang patuloy na pagbabago ng ating puso bilang mga manampalataya. At yung mangyayari kung patuloy tayong lalapit sa Diyos. Patuloy na gagawa at maging kasanayan, disiplina ang kaparaan ng biyaya. Dapat ating makita, tandaan, ang dila hindi napapaamo ng disiplina lamang gamit ang ating sariling lakas o kakayanan, kundi dapat itong mapasailalim sa paghahari ng ating hari, ng Panginoong Jesus. Sapagkat kapag si Kristo ang naghahari sa ating puso, ang biyaya ay lalong naghahari sa ating mga dila. Yun yung susi upang mabago patuloy tayo. Pero kung natiling ligaw ang ating dila, hinihimok tayo ni Santiago na siya sa atin ang ating sarili, ang ating panampalataya kung ito totoo. Bakit sa ating bilang mga manampalataya, gaya ng ating binabanggit, nawa patuloy nating ilapit ng ating sarili sa Diyos. Kung tayo nahuhulog sa ganitong kasalanan, magkaroon tayo ng pag-isisi. Patuloy tayong humingi sa Kanya ng biyaya. Patuloy natin tingnan ang Panginoong Yesus sa ating buhay. And last verse na paalala sa atin from Matthew 12:34, sa panalita ng Panginoong Yesus. Sabi niya, sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagkasalita ang bibig. Kaya ang pinaka-issue ay ang puso. Kaya nawa, patuloy natin itong mabago sa Diyos. Humingi ng Kanyang awa at ng Kanyang biyaya. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, muli, kayo po'y lumalapit sa iyo at humiingi, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga patuloy na ginagawang pagkakasala. Pangunahin, Panginoon, sa paggamit ng aming mga dila, ng aming panalita. Kaya tulungan niyo po kami, O Diyos, sapagkat aming nakikita yung pinaka-problema ay ang aming puso. Nanatili kaming makasalanan. Nanatili yung kasalanan sa amin. Ito'y napaka-active sa aming buhay, O Diyos. Kaya tulungan niyo po kami bilang mga Kristiyano at binago ang puso. Pagkalooban niyo po, nawa kami ng biyaya upang patuloy kami makapagsikap na ito'y mabago. Ilapit sa iyo. Kaya nawa, Panginoon, sa amin, naging pangaral, naging hamon nawa ito sa amin. Nakita nawa namin ang kaseryosohan ng problemang ito. At nawa sa pamamagitan po nito, mas sigit kaming kumapit sa iyong awa at biyaya sa aming pong buhay. Kaya tulungan niyo po kami, O Diyos. At nilalapat din po namin sila na marahil narito ngayon sa aming iglesia. Maaaring meron dito ngayon na hindi pa manampalataya, hindi pa Kristiyano. Aming dalangin, O Diyos, tulungan niyo po sila. Kaya nawa ang siyang mangusap sa kanilang buhay. Nakita namin yung problema ng panalita. Ito isang problema na panloob at pagpapakita at manifestasyon ng isang pusong makasalanan. At hindi ito magagawang mabago ng pagsisikap lamang gamit ang sariling lakas. At pag hindi ito nabago, O Diyos, naroon ang iyong kahatulan, ang iyong kaparusahan, sapagkat kayo banal at matuwid na Diyos. Kaya tulungan niyo po sila. Nawa ay makita nila ang problemang ito. Makita nila ang Panginoong Yesus na tanging tagapagligtas at tanging makapagpapabago ng kanilang mga puso. At muli, O Diyos, sa iyo lamang namin dinadalangin at initiwala ang lahat ng mga bagay na ito. Sa tanging pangalan ng inyong anak, ng aming Panginoong Yesus. Amen. Bilang tugon po sa ating mga napakinggang pangaral, tayong lahat po ay magsitayo. Atin pong hawitin ng Tagalog translation ng Lord Speak to Me.
ang Diyos ako ay kausapin. Verse 1. Dakik ang Diyos ako'y kausapin, ang tinig mo ay diringgin, puso't isipan ay iyong buksan, susundin ang iyong kalooban. Panginoon, ako'y panunahan, ang daan ko'y patnubayan. Pinatay kang nagmula sa langit, kalakasan ko bawat saglit. Panginoon, ako ay turuan ng taglay mong katuwiran. Sa buhay ko sana ay makita kabanalan mo't kagandahan. Maghari ka dito sa puso ko, buhay ko ay ang piling mo. Sa kilos, diwa at sa dita mo, ikaw ang mapapurihan ko. Gamitin mo ako, Panginoon, sa anumang iyong layo. Maglilingkod, magpapailantawan, sa langit nakahingahan. Maaari na po tayong magsipo. Bago po natin ibigay ang ating mga offerings ay nais ko pong basahin sa inyo ang talata sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Sa oras po nito, alalahanin po natin na ang talatang ito na sinulat po ni Pablo, na tayo ay magbigay na may kagaanan ng ating loob, kagalakan sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sapagkat tayo ay makapagbigay dahil una tayong nabiyayaan ng ating matapat na Diyos. Natawag ko po lahat ng ating mga ushers at kantahin po natin ang Give Thanks. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob niyo po sa amin, spiritual at material. Kinikilala po namin, Panginoon, na lahat ng aming natatanggap ay mula po sa inyo at wala po kaming kakayanan kung hindi niyo po ito ipinagkakaloob. Dalangin namin, Panginoon, na mga nalikom po namin na mga offering ay magamit po namin po ito na sa pagsuporta ng
iba't ibang ministeryo ng aming iglesia sa papalaganap ng Ebanghelyo sa pag-abot ng mga tao, Panginoon. Salamat po ulit, Panginoon, sa lahat ng biyaya niyo po sa amin. Ito po ay pinapasalamatan namin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Para po sa ating pagtatapos, tayo pong tumayo lahat. Awitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. All creatures hear me, Lord. Praise Him above the heavenly. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom blessings flow. Praise Him, all creatures, hear me, Lord. Praise Him above the praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Marami pong salamat, Ama. Ngayon, doon sa nakapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y nakapaghaharap na walang